Ito po, ito yung ginagawang brown flour. Ganito po maghugas ang aking mother-in-law. Hinugasan niya po yan ng 10 beses. Sa CR po siya naglilinis. Sa CR nila, malaki po yung CR nila. Kasi maganda po dyan kasi yung tubig is madali. Kaya dyan siya po laging naghuhugas. Hindi naman po yan madumi kasi nasa lagay naman, hindi naman po nakalapag. Ayan, oh. Kaya po, diyan po siya naghuhugas. Hindi naman po siya pwede mahugas sa labas. Kasi mahirap pa ang tubig kung pupunta pa siya sa labas. Kaya diyan po siya naghuhugas. Tinawag niya po ako, sabi niya, ipakita mo to, videohan mo ko. Ganito ang paglilinis ng ata. Ata po ang tawag dyan dito sa India. Pero yan po ay yung ginagawang brown flour. Mamaya po, pagkatapos niya pong anuhin yan, patuyuin, ipapagiling po ng asawa kasi maaraw naman po dito, madali lang po yan. I-drain lang po yan, tapos patuyuin, tapos mulino na po yan. Mulino ba ang tawag yun? Ipapagiling. Ayan, ipapagiling na po ng asawa ko. Kaya yan, para, ano ba, ipapagiling po ng asawa ko at para po makagawa kami mamayang gabi ng roti. Yung aking pala anak, kasi sa totoo lang, gustong-gusto niya po maggumawa ng dough. Gusto niya pong matuto, kaya siya po talagang gumagawa. Minsan ng dough, pero pag di niya kaya, kasi hindi naman niya alam lahat, gagawa lang siya sa una, tapos bibigyan niya sa ama niya. Kaya mamaya po, papakita ko rin po sa inyo kung paano po gumawa ng dough ang aking anak. Bibidyan ko po siya, and then papakita ko po sa inyo kung paano po gumawa si mother-in-law ng roti or ata. Masarap po yung brown flour na ginagawa. Kasi tubig lang po yung ingredients niya. Ayan. Talaga ho yan. Ayan guys. Ganon si mother-in-law maglinis. Nililinis niya ng maayos yan. Kanina, yung nga pala yung aking live na dead ball. Gawa nga ng 1% na lang pala yung cellphone ko. Hala, nagtatata. Ano yun na tumahulog? Ayan, papasok ako sa kwarto kasi yung aking mag-ama, nagligpit lang sila pero hindi sila nagwalis. Kaya magwawalis ako. My anak, don't use. Lakshmi, you are not listening, anak. Please, stop na. Ayan, maglilinis ako. Hinunag, waray pa, di pa mataman, anak nga, di. Tinapos mo, hindi pa nga tapos si mama magwalis, Kalat pa, anak. Maglilinis muna ako, guys. Mag-video pa ako ulit mamaya. Ayan, tapos na po linisan ni mother-in-law doon sa CR kung saan may gripo. Ngayon po is gumasya ulit ng tubig para naman i-drain siya. Mamaya po after yan, i-drain niya. Hindi ko alam kung tapos pa niya, hindi niya hugasan kasi ginagano na niya. So mamaya is patutuyuin na po yan. Iaakit niya ng asawa ko sa taas, ibibilad. Kasi maaga pa naman po dito. Mamayang hapon is ah pwede na po yan ipagiling at makagawa na po kami ng roti. So, ayan po. Gustong-gusto po talaga ni mother-in-law na binibidyohan siya para daw makita nyo kung paano nililinis ang brown flour dito na ginagawa namin. Yung ata na ginagawa namin brown flour. What the English is? Wheat? Wheat. Ang tawag dyan, wheat pala sa English. Sorry hirap po bigkas. Kaya yan. Sobrang linis po ni mother-in-law maglinis ng yung yan na yan na ginagawang ata. Hindi ko alam sa Tagalog yan. Maano po talaga siya maglinis. Kaya, pag hindi yan nilinis ng maayos, naku, magagalit po yan kung ibang maglilinis. Kaya siya po lagi naglilinis yan, kahit hirap na hirap po siya. Maaga po siya nagsimula maglinis niyan. Mga 4:30. Sinisimulan niya na po yan kasi mahirap pong linisin yan. Kasi sobrang mabuhangin at may mga bato-bato. Kaya yung paglinis niya po ay sobrang talaga pulido. So mamaya, sa taas nga iaakit yan, ibibilad ng asawa ko. Tapos ibilad, igigilig na yan ng aking asawa. Tsaka kayo makagawa ng ata. Ayan. Lakshmi, what are you doing, Lagi mo Pagoda ka na. Pagoda ka na. Pagoda ka na. Pagod. Oo. Takamot lang. Tayo kamot la. Amatim kawan, puro ko. Pagod lang.
Sige, daddy will massage you later. Pero ba? Kaya daddy, you have to listen to your daddy. So daddy will send you school, okay? You have to study good, ha? Di ka nga rin mag-study. If you did not go school, pag-asawa ni magsisinuga kahit pirmi. Mabutlawit, anak. Kay baangan. Karag din suga kayong dada. Gusto mo katulad ka ng auntie mo na nagluto, nag-asawa tapos nagtrabaho na lang sa bahay. Kita mo yung auntie mo dito, pag napunta dito, sinunutusan ng Mamatagi pa kinukuan harina. hinap na agad. Kuan, tubigon. Ayan, ito na po yung roti, yung yung flour kanina na hinugasan namin Mariana. Nakapagpagiling na nga po kami. Kaya ito na po, gumagawa na siya ng pinakain. Hindi po nawawala po kada kain nila kasi parang sa kanila is kumbaga, sa atin, national food to sa kanila. Kasi kapag kanin lang ang kainin nila, hindi po sila nabubusog. Kailangan mo may kasamang yung tinapay ng roti ang tawag dyan. Ang pagkain po nila, inuuna po nila yan, nakasasaw sa ulam, tapos kakain sila. Pag nakakain sila ng 4, kakain na sila ng kanin. Ganun po sa kanila dito. Di ako, kakain ako niyan, yung normal lang, para lang kumakain ng tinapay, papakin lang. Pero sila, ganun po talaga. Special sa kanila ang roti. Kaya, ito na, akin dyan ang gumagawa siya kasi hindi ko ma-perfect yung paggawa ng roti. Kaya siya lang yung gumagawa niyan. Para sa akin kasi napakahirap gawin yung roti na yan. Totoo lang. Kasi pag hindi mo yan ma-perfect, hindi siya maluluto ng maayos, saka hindi siya masarap. Kailangan siya po, yung ganyan siya itsura niya. Kung nakikita nyo, yung itsura niya is bumubukol siya para siyang nabubundat ba. Yon. Ganun po sa kanya yan. Tapos ang din, ganun siya. Yung aking isang, yung sister-in-law ko, masarap din siya magluto. Maliliit siya, sarap din, sobrang lambot. Kaya gusto ko yung nabiluto siya. Kaso wala na siya dito. Minsan, ayaw din niyang magawa. Siguro, napapagod na siya. Kaya, hindi na siya gumagawa dati. Kaya aking mother-in-law ngayon, siya tagagawa kasi hindi ko rin magawa ng maayos. Ano lang yung kaya ko para kasi hindi mo kailangan siya palakihin. Lagyan mo na siya ng mantika. Ang mother-in-law nga pala, tingnan niyo naman, seryoso siya. At saka alam nyo ba, sobrang init yan. Isa nakapasok ako niyan, nakakakuan kaya pag napasok ka. Ayan, tingnan nyo, malaki na siya. Masarap kaya siya pag niluto ng mother-in-law. Kaya ang aking anak, gusto rin matuto paggawa ng roti. Sige anak, ayusin mo nang matuto ka ha. Ay gusto mo yung gumawa. Yung si Laxmi talaga, kahit sa paggawa ng gusto niya gumawa. May pagkano din to pagka-Indian na rin to Ayan, tinutulungan niya ang kanyang lola. Siya lang natulong kanyang lola sa paggawa ng roti. Alam niyo na, pag bata, gusto gawin lahat. Pasaway. Yun naman ang ginagawa niya. Ayan. Sige anak, gawin mo. Ayusin mo. Perfect mo yan. Ay, nakumuntik na mahulog. Sa'yo ang roti yan, anak. Kapagkain mo yan. Ayusin mo. Ayan, tinuturuan siya ng lola niya kasi nakapuputok yan. Hindi niya pa alam. Kahit sa paggagawa ng dough, hirap na hirap pa siya. Sobrang bata, hindi niya alam yung sobrang... Kasi dapat pag ginawa mo yan, malakas ka. Ito palang itlog namin, ulam din namin ngayon gabi. Ayan, kung makikita nyo, ang asawa ko lagi nagluluto. Yung pati sa bubukas ng gasol, tinuturuan yung anak ko para ganito yung araw na tuto siya, diba? Sige anak, kaya mo yan. Gusto niya matutunan lahat. Ayan, maraming salamat po. Ito nga pala, dito namin nilalagay yung aming brown flour. Kaya, kasi pag hindi mo inasikaso na magagalit ang ating, alam nyo na. Ayan po, papakita ko po sa inyo yung tapos na, yung finished product. Kaya aking lola gusto niya ipakita yung brown flour. Yung anak ko nagbabantay.
Hmm. Ako na buta, galing maro. Sige, anak. Kanya lamari ke. Ayan nga po pala. Mari ke jana. Yan na po. Patapos na po yung video namin. Ibabay, i-off ko na po. Maraming salamat po sa panonood. At sa walang sawang pagsuporta. Thank you po. And bye-bye. Ingat po.